tayo ng Lunes na may high energy sa morning balitaktakan. Mayat niya. Nako, Lunes na naman mga ka-MB. Pangalawang, second to the last week of the month of August. Nako, kamusta ang sahod natin mga ka-MB? May naiwan pa ba? Kasi sumili pa ko minsan sa mga kaibigan kong kasasahod lang. Petsa di peligro ka agad. Ay, sa'yo ba? Kamusta na yung ano mo? Ha? Nako, nag-loan ako. Biglang nag-loan ako, Oo, pero parang hindi yata kasi kakasya. Alam mo naman, pag may mga ganap ka sa buhay, kailangan madagdagan ng konti yung budget mo. Totoo yun. Hindi naman masamang mag-loan. Totoo. Lalo na kapag pera mo naman yung niluloan mo. Di ba? Oo, tsaka kung alam mo naman kaya mong mabayaran din agad-agad. Exactly. Ikaw, kamusta ang weekend mo? Kamusta ang sahod mo? Meron pa bang naiwan? Meron pa. Kahit meron pa naman, kahit papano pwede pa naman, pero kailangan talaga kailangan isikipan natin yung bulsa natin. Sikipan natin ang hindi bulsa ang sisikipan. Sinturon. Kasi masyado nang maluwag. Totoo yan. Naku po. Iba nga ang energy basta Lunes at kasama pa kami mga ka-MB. Dahil isang makulit, masaya at informative na naman na umaga ang pagsasamahan natin ngayong Lunes. Today is August 17. Oh? 18. Sabi sa'yo, na-delay ako. Na-delay ka. Oo, kasi parang feeling ko kasi this is the extension of my weekend. Ano ka? Anong ginawa mo ng weekend? Umuwi lang ako. Tapos, syempre, may mga important matters na kailangan daluhan. So, after nakauwi rin naman ng safe. Pero, grabe naman na-enjoy ko naman ng weekend. Yes, as I can see that. I saw that you were walking, no? Sa mga my day mo, you were walking behind a car. Ikaw, kamusta ang weekend mo? Ayun! Half of it, hindi ko maalala. Half of it, hindi ko maalala. Alam mo na, pag mga hindi mo maalala yung mga bagay-bagay. Pero I actually enjoyed it. Maraming salamat nga pala kay Marco at saka kay Aaron ng Akabat. Yes, I actually went there this weekend. Hanggang September 5 pa sila dyan sa May Tamawan Village. So you might want to visit their artwork. Napakaganda ng setup nila, no? It's like a contrast between lightness and darkness. Speaking of darkness, medyo dumidilim ng bahagya ang kalangitan dahil nga yung binabantayan nating low pressure area, mga ka-MB, ay pumasok na nga at ganap ng bagyo at tinawag nga itong Juanita. At meron ding binabantayan ulit na low pressure area outside of the Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, mga ka-MB dito sa may bandang northern part ng Luzon, especially sa northwest part ng Babuyan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, ay makakaranas ng pabugso-bugsong ulan. Siyempre, yung iba pa rin na parte ng Pilipinas ay makakaranas pa rin yan dahil sa hanging habagat. Pero bukas naman daw ng morning, Tuesday, aalis naman na at lalabas na ng PAR itong si Juanita. Mabuti na lang. At least nadaan lang siya. Alam niyang marami ng tao. Lalo dito sa Baguio, over the weekend. Sabi nila, sobra daw dami ngayon ng tao. Bisita, daming tumaas dito ngayon sa Baguio City na in-enjoy muna yung weather. Siyempre, kakatapos ng bagyo, hindi siguro sila nakaakyat. Ngayon lang ulit sila makaka-enjoy. Tunay. At saka masaya din kasi mag-breakfast dito sa Baguio. Lalo na kapag overlooking din sa mga bahay, sa bundok ang nakikita mo. Tapos ang laman or ang parte ng diet mo sa morning or yung pagkain mo sa breakfast ay itlog. Speaking of itlog pala, no, meron tayong mga pa-egg series kasi sa kuklitan. Kaya naman mga ka-MB, alamin ulit natin ano pa nga bang mga putahe ang pwede nating magawa sa itlog. Alamin yan dito sa Kuklitan. Mga ka-MB, another day means another egg series. Tara, samahan niyo ako! Pakuluin lamang ang itlog at hiwain ang talong. Maghiwa na rin tayo ng sibuyas at syempre huwag kakalimutan ang bawang.
Bago maggisa, ipirito muna ang talong until maging golden brown ito. At pagluto na ang talong, maaari muna natin itong iset aside. Next, igisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Lagyan ito ng toyo at halu-haluin lamang ito ng maayos. At syempre, huwag kakalimutan ang itlog. Huwag kakalimutan na lagyan ito ng tubig at suka. At maaari na natin ilagay ang talong. At ito na nga ang ating finished product, ang adobong itlog with talong. Tara, kain tayo! In fairness, tipid na tipid si Irvine ng Tarlac State University. Thank you very much sa pagturo sa amin kung paano nga ba mag-adobo ng itlog with talong. Parang nakakadami na rin kasi yung talong, at least meron ka ng protina, meron ka pang fiber. Oh, fiber. Pero ang sarap no, natakamagad ako. Natikim ka na ba talaga ng adobong egg? In a stand-alone lang, hindi. Oo. No, laging namimix siya sa karne. Karneng baboy especially. Nag-imasan ayan. Diba? Nako po. Pero ako kasi nasubukan ko na talaga stand-alone. Yung itlog. Pero hindi naman isang piraso. May tatlo, siguro 4, ganun. Kasi pwede mo siyang kainin ulit kinaumagahan. Mas masarap kasi ang mga lutong Pilipino kapag pinapainit. Totoo yan. Hindi ko alam bakit. Kapag alam Real, mo, no? mas lalo na ang mga ulam-ulam nating may sarsa. Yes. Kapag napapainit mo ulit siya ng kinabukasan, yung 3 araw na siya sa rep, mas ang sarap. masarap. Yung adobo nga. Yung adobo pag 5 araw na siya sa rep, tapos i-reheat mo, my goodness. Parang, sabi ko diba? sa'yo talaga, oo. Siguraduhin naman natin, mga ka-MB, na yung i-reheat natin, hindi yung may mga puti-puti na, ha? Oo. Check naman natin. Oo naman. Sa amin kasi, sa bahay kasi, walang nare-reheat. Ay! Nauubos kasi. Hindi. Gusto Nauubos ko yan. kasi. Paramihan. Wow, hindi. Nauubos kasi. Pero masarap talaga kapag ilang beses mo nare-reheat yung ulam. Alam mo, masarap na kasama ng itlog kapag ikaw ay nagbe-breakfast. Kape. Ay, nag-imas na. Ang mapukaw talaga ti kape, lalo no bigat, agsapa, tapos adaka dito yung siyudad iti Bagyo. Ay, nag-imas. Mabalin nga rod nga awan ti kapem. Either 3-in-1 yan. Barako. Oo, barako man yan, pressed man yan, or depressed. Fresh man yan na depressed. Oh my gosh! Masarap ang kape. Totoo. Ang bango-bango kasi ng kape dito ng Baguio. Yeah. At hindi lang sa mga tita at titos of Baguio. Pati mga Gen Z sumasabay na rin sa mga kape-kapeng yan. Ako, speaking of Gen Z, mga ka-MB, meron tayong makikilala ulit na isang Gen Z na magpapakilala naman ng perception nila. Perspektiba nila patungkol sa kape. At ang mga personalidad na kaakibat daw ng pinipili mong kape. Ay, may pa ganun? Kunyari, sabihin natin black coffee because you are strong, independent woman. Kapag medyo creamy, sweet ka lang. Hindi. No. Masyado kang marupok. Pero alamin natin yan at kilalanin dito sa Gen Z's. Sa panahon ng overthinking, deadlines at emotional damage, may masarap tayong kinakapitan. Coffee! Mula sa tahimik na study corners hanggang sa bustling local cafes, iisa ang tanong, how do you like your coffee? I like my coffee a bit creamy, a bit sweet. Mas nangingibabaw yung tapang ng kape. Yung mapait na siya. Ito is Barako na may konting sugar. Gusto ko yung coffee ko na maraming milk. 3-in-1 po. I like my coffee black with a bit of sugar. Gusto ko po yung medyo sweet po. Actually, kinitake ko ng coffee is organic. I like my coffee the way na creamy siya. Pero, have you ever thought na baka kung paano ka uminom ng kape, may sinasabi pala tungkol sa kung sino ka? I'll take my whiskey, leave me. Hi mga ka-Genzis! This is your Yvonne Castillones from Isabel State University. And join me as we hit the streets to ask the questions, how do you like your coffee?
And more importantly, why do you like it that way? Gusto ko siya that way kasi I appreciate calmness, I appreciate comfort, and as a person, ganun ako. Nasanay na po kasi since nung syempre bata po, pinapainom po ako ng coffee, yung mga sip lang po. Tapos gusto ko po kasi yung matamis na. Syempre bata po. Para minute ko yung taon kasi tagulan po, ma'am. Hindi kasi ako mahilig sa masyadong milky na kape. So parang pampagising ko siya sa umaga. I often see myself as someone who likes it na sweet. It's not hindi naman nababawasan yung bitterness ng buhay if dadagdagan mo siya ng konting creamer, konting sugar. Minsan kasi ito nakakagising ng kalamnan yung mga veins para hindi ka antukin sa trabaho. So for me kasi na sobrang hilig ko sa kape, like nakakaubos ako ng at least 4 to 5 cups a day, lalo na pag stress ako. Ang gusto ko sa kape ko is mas nangingibabaw yung tapang nung kape. Yung mapait na siya. Tapos konti lang yung sugar, ganon. Kaya kapag nasa coffee shop ako, nire-request ko talaga na less yung sugar niya. Mas gusto ko yung mga pure organic coffee kaysa mga instant. Although masarap instant pero masarap mga sumaga pag mabango ang aroma ng kape. Medyo gusto ko yung medyo mapait na matamis. Yung naglalaban. Kasi I'm a milk person or cream. Kasi I feel like I'm a softie inside. So kapag nire-relate ko siya sa personality ko, naisip ko na kaya ko siguro gustong maraming milk, maraming cream. Because it does look soft. And I'm a softie myself. And true enough, their answers reveal more than just taste. They hint at their personality. Here sa Philippines, may mga studies that connects coffee consumption to certain personality traits. As in, legit research to ha, hindi chika lang. Unang-una, sa Mapua University, they found na students who scored higher sa social dysfunction, yung easily stressed, minsan anxious or withdrawn, mas mataas ang coffee intake. Parang caffeine became a comfort zone, a way to cope with pressures and deadlines. Kumbaga, if you're the overthinker type, baka coffee is your clingy bestie. Sa isang study naman sa Batangas, students who drank coffee showed stronger decision-making skills. So, kung ikaw yung confident, assertive, go-getter type, chances are, may kape kang hawak. But take note, the same study said mood and memory slightly went down. So, kung moody ka after 3 cups, baka now you know why. So yeah, your coffee says a lot about you. Kape isn't just a drink, it's a statement. Minsan, it's comfort, minsan, love language. Pero kadalasan, personality review. Siyempre, mga ka-Gensies, hindi lang dapat puro kape at chikahan. Kailangan din natin ng expert advice para sa ating health and wellness. Kaya naman, let's hear it from our nutritionist dietitian, Ms. Pernine Martin Binalio. You do not depend on coffee lang. Yung moderate po is to limit na 300 milligrams ng caffeine a day, that is 2 to 3 cups of coffee. So yun po yung recommended na intake po ng ating coffee. Pag more than 3 cups of coffee, higher dose na siya ng caffeine, di ba? So it may have negative effects such as yung anxiety, restlessness, increase yung heart rate mo, hindi ka na makakoncentrate. Some yung insomnia din, na trigger na yung insomnia sa ibang tao. So yun yung danger naman. Ang regular coffee intake na kasama po siya sa pag-weight loss kapag in-incorporate po natin siya sa healthy diet. So, ang healthy diet, meaning consisting of fruits, vegetables, fish, whole grains, but less of sugar and artificial sweeteners. The truth is, yung sugar and creamer na nilalagay po natin sa coffee, it is more likely to make it unhealthy na yung coffee po natin. Lalo na kapag yung sanay ka sa matamis na coffee, maraming creamer, ayan, kasi it adds up to the calories, tsaka it can i-negate na nito yung purpose niya na ma-reduce ng weight.
So, hindi pala totoo na nakakapayat ang kape? Or bad kapag everyday nagka-coffee? Ang totoo, it depends sa tolerance, amount, at time na pag-inom. Whether you're a black coffee minimalist, a sugar and cream comfort seeker, or a seasonal frappuccino fanatic, your coffee doesn't define you, but it can give us a glimpse of who you are. However you like your coffee, sweet, strong, or kahit yung may whipped cream pa sa ibabaw, what matters is, it's yours. So next time someone asks, how do you like your coffee? You can say, exactly how I like myself. Warm, bold, and uniquely brewed. This is Yvonne, powered by your coffee stories, served by Chances. Okay na yun. Ayon, thank you very much, Yvonne Castellanos from Isabela State University, presenting coffee from the point of view of a Gen Z. Diba? How do you like your coffee? I like it bold. Wow! Wow. Hindi, pero I like it dark, about black and unsweetened. Oh. Kasi doon kasi mas nakakagising kasi siya ng kalamnan totoo talaga. Yes. Oo, real, rather real. than yung may cream and too much sugar. Yeah. Ikaw, how do you like your coffee? I like it so much. I like it so much. Yeah, I like coffee so much. Oo. Pero I like it black. Diba? Kasi before, I used to drink 8 to 10 cups of coffee a day. Yes, tapos yung sweetened pa yun ha. Yung literal na yung 3 in 1, mga ganon. Tapos ang ginagamit ko pang baso dati, yung beer mug. Oh my Ganun gosh. kalaki, ganun kataas ang kape ko, and I can definitely finish 8 to 10 cups a day. Tapos medyo hindi na siya tama dito sa ginagawa ko ng healthy living. Healthy living. Oo, kaya ngayon I opt for black coffee na, yung Tapos, unsweetened talaga. And then ilang cups na lang? 3 cups na lang. Oh, diba? Naka-minimal na ako. Oo, into 3 minimal. Minimal? Naka-minimize. Hindi, pero nabawasan basta nabawasan na siya into 3 cups a day lang. Kung sumusobra man, okay lang kasi black. Ay, oo, totoo. Pero sa akin kasi hindi ko kaya yung mag-3. Nagpapalpitate talaga ako ng malala. Sanay na kasi talaga ako. Oo. Pero sabi nga nila, mga ka-MB, yung napanood natin kanina, yung coffee mo also shows your personality. Sabi nila. Kasi syempre yung taste mo diba? So, makikita mo kung sino ka din bilang isang tao. Diba? Kapag syempre pag black, strong ka dyan, ibig sabihin talagang kaya mong i-take yung mga ganong lasa, mga mapapait, medyo mapapait, mas stronger yung taste, ganon. Yes. So, ibig sabihin nun, dahil mahilig ako sa black na coffee, isa akong bitter na person. Bitter? Well, di naman. Sa lahat ng mga bagay-bagay, bitter. Hindi, pero alam mo ba, kapag nasanay ka na sa dark coffee or sa black coffee, nagiging matamis na siya. Oo. I don't know. Matamis na actually siya ngayon for Tapos kapag nag-try ka na ng may cream at saka sweet, sobrang tamis na siya for you. Oo, sobra. Ganun sa akin. Kaya ngayon yung mga non-sugar na mga 3-in-1. Yeah. So hindi na siya 3-in-1. 2-in-1 na kasi wala nang sugar. Pero anyway, once again, maraming salamat, Yvonne, sa iyong napakagandang presentasyon ng Gen Z. Naku, abang-abangan pa natin ang iba pa nating mga topic mula sa mga kabataan at kung paano ba nila ito ipresenta sa ating mga hindi na masyadong nasa linya nila. Nasa mga millennial, Generation Y, X, kung ano ba, boomer! Real! Naku mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng makulit, masaya at informative nating umaga dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya naman mga balitang tinutukan ng Luzon Headline. Dahil doon sa Nueva Vizcaya, nako po, isa pong 33 years old na babae ang naputulan ang kamay dahil lang nahulog yung kanyang cellphone. Diba?
Cellphone, di ba? Nalaglag yung cellphone, na-disgrasya, naputulan ng kamay. Ay, nakakaloka. Nakakaloka ano nga. pa? At hindi lang yan po dahil dun sa 3 linggo na pong nawawalang isang magsasaka from Sitio Talingkoroy, Wangal, Trinidad, Benguet, natagpuan na. Finally, pero wala na itong buhay. Oo, wala nang buhay. Pero, syempre, thanks to God pa rin kasi natagpuan naman ng labi niya. At hindi lang po yan. Dahil muling nagpaalala po ang SSS sa mga members po dahil syempre after nating makatanggap sa kanila ng mga calamity loan, may scam nang lumalaganap ngayon na i-claim mo daw. Hindi na natatapos ang scam na yan. Diyos mio, garapon, mga scammer! Maghanap naman kayong trabahong maayos. Diba? Maayos yun, sabi nila bigla, no? At makikilala din natin ang ilan pa sa mga kabataang may isinusulong na advokasya at tumutulong din sa pagpapakilala ng mga ibang ordinansa. Oo, ano kaya yan sa usap publiko mamaya? Siyempre, may makikilala din tayong isa pang hayop sa super saya na endemic daw dito sa Pilipinas. Sino kaya yan siya? Malalaman sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines.
August 18, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RMG News. Nang dahil sa nahulog na cellphone, nabangga ng truck at naputulan ng kamay ang isang 33 anyos na babae sa Nueva Vizcaya. Sa Isabela naman, nasira ang harapang bahagi ng isang bus matapos itong masagi ng kasalubong na truck. Ang detalye sa report ni Cesar Galasi. Ay, gumagalaw ka na. Siyempre, kumamot sa Lord. Namimilipit sa sakit habang nakahandusay sa ilalim ng truck na ito ang babaeng ito. Ito'y matapos siyang mabangga ng truck tsaka pumailalim. Nangyari ito sa kahabaan ng National Highway na bahagi ng Barangay Tuaw North, Bagabag, Nueva Vizcaya, alas 9:45 ng gabi noong Miyerkules, August 13. Ang biktima ay isang 33 anyos na babae na residente ng Barangay Matagisi, Pudtol, Apayao. Base sa investigasyon, sinusundan ng wingman ang motorsiklo na sinasakyan ng biktima nang maganap ang insidente. Nang angkas ng nakamotorsiklo, nahulog yung cellphone. Then pansamantalang tumigil sila sa gilid at kinuha naman kaagad itong babae, itong cellphone na nahulog. So pinalikan niya, tamang-tamang mayroon namang parating na sasakyan, ay tinamaan siya, Sir Cesar. At yun nga, nagtamo siya ng malaking pinsala na kung saan ay ayon sa update ng investigator natin kanina ay matatanggal yata yung isang kamay ng biktima. Agad itinakbo sa pagamutan ng biktima at dito kinailangang putulin ang isang kamay nito dahil sa lubha ng pagkakagulong nito ng truck. Nasa mabuting lagay na ito. Kasi doon sa may area na yun ay maliwanag naman, pero yung sabi niya ay bigla daw yung pagbalik ng nasabing babae doon sa may cellphone. Tamang-tama naman na nandun na siya. Hindi niya napansin. Hindi naman umano kabilisan ang takbo ng wingman lalo't kargado ito ng mga gulay. Nasa kustodiya naman ng Bagabag Police Station ang driver ng truck pero idinaan na lang ito sa areglo. Samantala sa lalawigan naman ng Isabela, kuha sa CCTV ang banggaan ng cargo truck at isang pampaserong bus sa National Highway na bahagi ng Barangay Rizal, Santiago City. Nangyari ito alas 5:45 ng umaga nitong Lunes, August 11. So it's right. So it's right. Base sa investigation natin, itong Isuzu Giga cargo truck, binabagtas niya yung Rizal Bypass Road. So, nung makaabot na siya sa may intersection, nagkaroon siya ng mechanical error, nawalan siya ng preno. According sa driver, naobserbahan niya na dati pa na intermittent yung preno niya na nagkakaroon, tapos biglang mawawala, nagkakaroon. So, nung type na tulad na yung preno niya, dumire-diretso na siya doon sa may crossing natin, sa may bypass road. Wala namang nasaktan sa mga pasahero ng bus at sakay ng cargo truck. Sasagutin ng owner ng truck yung mga damage ng Victory Liner. Then, yun, after nun, nagkaroon sila ng compromise agreement. So, hindi na magpa-file ng kaso yung Victory Liner. Patuloy naman ang paalala ng mga pulis sa mga biyahero na ugaling siyasatin ang kanilang mga sasakyan para makaiwas sa disgrasya. Cesar Galasi, RNG News. Matapos ang 3 paghahanap sa isang magsasakang natabunan ng lupa sa La Trinidad, Benguet, natagpuan na ito sa bayan ng Sablan. Narito ang report. Pamatili kasapulan di pamati, ang Jesus ay nangisalakan.
bidyong ito, masayang naggigitara at kumakanta pa si Tatay Nardo. Pero hindi aakalain ng kanyang pamilya na ito na pala ang huling pagkakataong makikita siyang kumakanta. Bandang alas 4:30 kasi ng July 25, si Tatay Nardo natabunan ng lupa matapos masama siya sa pagguho ng kanyang garden at tangayin ng tubig sa ilog. Ito'y sa kasagsagan ng pag-uulang dulot ng bagyong Emong. Nariing iso na nakita nga nagtugaw ijay Katrina kat nagkararag. Win, idi madamdama kat rimwar dito'y kusina at apa na sinukatan jay panturog na nga bado na nagsilupin. Idi bumabait ta, iaramid na pelang jay silupina. Win, idi inaramid na siguro nakitan lang jay anak ko kaslangan namin talo lang nga nag-igoyod nga ijay gabyo na. Win, di ayon mang puton. Win, usto-usto nga natin nagjay daga ijayon. Mapagmahal at masipag na ama at asawa si Tatay Nardo, kaya kahit matanda na ito, nagtatanim pa rin siya ng mga gulay na kanilang ititinda. Apan ngay ag ikanal ta diyay gamin danom, dumakkel no ag todo. Dumakkel kat umay dito'y gamin nga banda, iso nga saysayangan namat dayta tinatrabaho na, tabantay dayta, no diyang nga makinamo kat bantay dayta nga insimpana. Sa loob ng 3 linggo, sinuyod ng mga otoridad ang mga ilog sa pag-asang mahanap ito pero nabigo sila. Kahapon, August 14, bandang alas 11 ng umaga, sa ilalim ng malaking batong ito, nahanap ang labi ni Nardo sa ilog sa barangay Banangbang, Sablan, Benguet. God's grace, no? Nahanapan natin po siya through yung isang yung fisherman, no? Na pumunta sana sa ilog para mangisda. Nagkataon na bumaba kasi po yung tubig, kaya nakita niya yung bangkay nung nawawala dyan po sa talingkuroy na na-stuck po sa isang malaking bato po. Dito sa bundok na ito nanggaling ang lupang gumuho noong kasagsagan ng bagyong Emong, kung saan nga natabunan niya ang isang magsasaka na nais niya lang dapat ayusin at sagipin ang kanyang mga pananim dito sa kanyang garden. Pero sa kasamaang palad nga, natabunan ito at natangay ito ng malakas na ragasan ng tubig. At dito nga makikita pa natin ang mga lupa na nanggaling sa bundok na ito at ang mga naglalakihang pipak ng bato. Kahapon rin, bandang alas 4 ng hapon, na iuwi na sa kanilang bahay ang labi ni Tatay Nardo at agad na ilibing. Sa ngayon, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga kabundukan, lalo pat inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang mga localized thunderstorm. Angel Arquero, RNG News. Matapos ang pananalasa ng bagyo at mga habagat, tila kabuting nagsulputan naman ang mga mensaheng naglalaman ng calamity loan ng SSS. Ang SSS naman itinangging galing daw ito sa kanila. Magbabalita, Vanessa Bugtong. Sa loob ng 1 linggo, halos 2 beses makatanggap ng mensahe si Cesar. Matapos ang paggagupit ng habagat at mga bagyo, nakatanggap naman daw ito ng mensahe na mayroon daw siyang matatanggap na calamity loan na nagkakahalaga ng 4,700 pesos. Nakapaloob rin sa mensahe ang link para matignan ang balance ng iyong account. Nakaka-alarma talaga yon kasi sa isang araw minsan nakaka-receive ako ng 2 o 3 ganong klaseng mensahe. Paano na lang halimbawa kung aksidente kong naklik yon, kasi base dun sa mga naririnig-rinig ko, pwede daw gamitin yon para kunin yung mga personal details ko na pwedeng gamitin sa pang-scam. Ang mga mensaheng ito naglipa na mula nang magbukas ang calamity loan ng Social Security Services o SSS. Kaya ang ibang mga miyembro hindi maiwasang mangamba, gaya na lamang ng 22 anyos na si Paul. Actually, medyo alanganin din po talaga ako pag dating sa government taxes, tsaka pag ipagpapakatiwala sa kanila yung mga pera. So medyo alarming siya kasi siyempre pinagtatrabuhan natin yung mga pera din. Makakalalaman natin na like may threat pala na pwedeng mawala sa atin yung pinaghirapan natin. Pero ang ilan naman tila natuto na sa dami ng mga naglipa ng Texas scams ngayon. Kunyari may mga message na makakatanggap ako. Hindi naman ako nag-a-apply, ma'am. Wala naman kaming
transaction na ano. So, possible po ma'am palagi. Positive thinking ma'am. Ano yun, scam po talaga ma'am. So, hindi ko na po ino-open. Lalo na pagka mga, ano po tawag dito ma'am, yung mga, di ba may mga ano sila, may mga link o yun. Hindi ko po, dinidelete ko po agad yun ma'am. Mayroon na ring ilang miyembro na nagreklamo tungkol dito. Mariin namang itinanggi ng SSS na galing sa kanila ang ganitong mensahe. Sinasabi po namin mula sa SSS ay hindi ho yan totoo, peke po yan, huwag nyo ho yang susundin. Huwag din po ninyong i-click yung link kasi may link na binibigay eh. So huwag nyo i-click yung link kasi ho malaki ho ang chance na phishing ho yan, scam ho yan. Kapag click yung link ay ma-compromise ho yung mga data ho ninyo. So again, we want to reiterate to our members na hindi ho yan galing sa SSS, hindi ho yan official na message ho mula sa SSS. May prosesong sinusunod kasi ang ahensya pagdating sa pagbibigay ng calamity loans. Actually, mayroon nga ho tayong calamity loan program, pero hindi ho namin itinitext sa miyembro na ikaw ay makakatanggap. Okay? Ina-apply ho ni miyembro ito online, and doon ho sa online application ho na doon po sa proseso na yon, malalaman na ho mismo ng miyembro kung siya po ay qualified na makatanggap ho ng calamity loan o hindi. Doon na ho mismo, right there and then, habang nag-apply ho siya. Hindi ho namin itinitext. Wala din ho kaming pinapadalang mensahe na ikaw ay naka-avail ng loan. Hindi ka naman nag-avail ng loan, hindi po ba? So mga ganong po mga bagay, medyo magtaka na ho kayo. Nilinaw na rin ng e-wallet na GCash na hindi galing sa kanilang ganitong mga mensahe at pinayuhan nilang publiko na maging mapanuri sa mga natatanggap na mensahe. Samantala hanggang sa ika-4 ng Setyembre ang deadline sa pagkuha ng aplikasyon para sa calamity loan na kailangang iproseso mismo sa kanilang tanggapan para maiwasan ang anumang aberya at scam. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good deal at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating At nagbabalik ang morning balitaktakan na mga ka-MB kung kanina ay pinag-usapan nga natin ang kape. Aba, itong topic naman natin ngayon, masarap pag-usapan sa harapan ng kape. Oo. Real na real yan. Kaya alamin na natin kung ano nga ba ito dito sa ating Usap Publiko. At kasama, ganun ka-erte tayo ngayon. At kasama natin ngayon si Sir Jose Rafael Olalia, ang chairman ng ACMA, UP, at si Miss Maria Daniela Lebahosa, ang finance officer ng Akbayan Youth Baguio. Natuwa ako sa apelyido niya talaga. Sabi ko nga kanina, yun yung laging sinasabi ni Hermione sa Harry Potter. Paano? With Guardian Lebahosa. Sabi niya naman pala. Di ba? In fairness, hello, kamusta po kayo? Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Oo, nakakatuwa naman, kakulay kayo. Kaya ko po siya tinabihan na. Oo, in fairness, you are with one Keller. Wow, one Keller. Si Kami Mama naman, Ria pamilya ng Kellers. Keller. Pink at saka Reid. Magpinsan yan sila. Magpinsan. Pero eto nga kanina ay nabanggit natin, yung isang ordinansa. Ito kasi yung Right to Care Ordinance. Yes. Maaari nyo po bang ipaliwanag in layman's term? Layman's term? Kung ano nga ba itong ibig sabihin ng Right to Care Ordinance? So, basically kasi, yung pong mga LGBT couples natin, alam naman natin sa Pilipinas, hindi pa po legal yung same-sex marriage or yung same-sex union. So, meron talagang kakulangan in terms of their civil rights na tinatawag. So, their heterosexual counterpart enjoys the civil rights. So, etong Right to Care Ordinance, naging matunog po ito una sa Quezon City, kung saan it allows LGBT couples to decide for each other in terms of medical care, medical decision. So, halimbawa ako, meron akong jowa na matagal na kami, at yung jowa ko, wag naman sana in the future, nasa deathbed, for example. Itong Right to Care Ordinance, binibigyan niya po ako ng karapatan to decide on behalf of my partner. Na hindi granted by law. So, Oo, kasi usually, ang pagganyan, hindi lang dito nagka-problema ng ganyan, may pelikula akong napanood na ganyan din, na ang nag-decide, yung family nung partner. Oo. So, parang nabaliwala yung tao. Desisyon ng isang tao. Yes. Nakakasama. Grabe din, no? Tamang-tama lang kasi recently napanood ko yung interview ni Ice Seguera regarding that. At yun nga talaga yung isinusulong as part ng Soji Bill din, no? Na yung karapatan nila sa assets. At saka lalong-lalo na sa health. No? Grabe, no? Anong naging part ni ACMA dito? Sa Baguio City or sa Northern Luzon even, wala pa po kasing ganitong mga efforts, no? So si ACMA, share ko lang kung sino po si ACMA. Yes, go. ACMA is a political student organization founded in the University of the Philippines, Baguio. So kasama po ang Akbayan Youth Baguio naman. So Akbayan Youth is the youth wing naman po ng Akbayan Party List. So party list nila Chel Diokno tsaka nila Senator Risa Ontiveros. So basically, kami po yung nag-draft nung ordinansa na galing ng Quezon City at San Juan City at sa efforts din ng LGBT community through Mullen Law Trina, sina Sir Aidan, hello po, na dalhin siya at i-contextualize po siya sa Baguio City. So ngayon po, yung Right to Care Ordinance, nakakuha po tayo ng sponsor sa City Council. Yes. At yun po ay si Consi Van Dicang. So pumasa na po siya ng first reading.
sa ano na lang, second reading, final reading. Since nabanggit natin kanina yung Akbayan, Akbayan. Paano naman nakikitulong si Akbayan kay Akma regarding dito sa right to care? Yung sa Akbayan Youth naman po, yung pinaka-help po is parang, parehas mo po sila nasa forefront. And then, yung pinaka-help po ng Akbayan is that, yung sa petition signing po, at yung pakikipag-coordinate po dito sa mga local government offices. Ayan, Consi Van Dikang po. At yung face-to-face petition signing po sana na isasagawa pa namin sa mga susunod pa pong panahon. Ayun po. Kasama po ng Akma at Akbayan Youth Baguio, isusulong po natin yun para sa mas mabilis po at mas maayos po na proseso ng petition signing. Oo. Ano yung inspirasyon behind kung bakit natin kinuha yung ordinansa from Quezon at San Juan tas inadapt natin dito sa Baguio City? Ako personally po, LGBT ako. I'm an openly gay person. So, nakikita ko po talaga yung gap in terms of, ayun nga, katulad na nabanggit ko po kanina, civil rights, no? Pero, in terms of yung collective effort po ng organization namin, Akma UP and Akbayan Youth, ito po kasing mga youth organizations na to, very progressive sa kanilang core. So, talagang, nandyan po sila kasama sa laban ng Soji Bill, no? So nakikita po natin yung disparity at saka yung kawalan ng rights ng mga individual na to that we call the oppressed, the disempowered, and the marginalized sectors and communities. So doon po sa kanilang kawalan ng karapatan, no, nakikita po namin yung dahilan ba't kailangan na ipaglaban sila. No? So from personal experience to collective experience, talagang malalim po yung pinaghuhugutan kung bakit tingin namin ay kailangan ito sa ating syudad. You mentioned kanina yung civil rights. Paano naman ito makakatulong itong right to care ordinance sa existing na healthcare policies natin dito sa lungsod ng Baguio? Ayun nga po, katulad ng kanina, hindi po bukas. So parang meron pong attempts na gawing mas accessible at mas inclusive yung healthcare decisions na ginagawa ng ating mga LGBT couples, halimbawa, no? Pero ang kagandahan po kasi ng Right to Care Ordinance, pwede rin po itong buksan kahit sa mga hindi LGBT. I see. So may iba pang makikinabang instead of the LGBTQIA+ community. Yes po. Although so panglahatan to. Yes po. Although sa kanila po talaga yung inspirasyon at yung specific need kung bakit kailangan siyang buksan at gawing ordinance na lang, no? Pero if you will repurpose yung tinatawag nga po na SPA o yung Special Power of Attorney, it can actually go beyond sa LGBT couples. Since currently, yung mga batas po natin in terms of decision making sa kanilang kailangan kapamilya or next of kin, no? So sa mga wala po nung ganitong relationship, posibleng buksan po natin yung Right to Care Ordinance para sa mga ganun din pong tao. Ay, I like that. I like it. Makikijowa na nga ako. Handa na ako ngayon dahil may right to care. Kaya bigla lang naghahanda. Hindi pa ako ready. Ready? Wow, wow. Paano nagsimula pala itong petition drive na ito? At saka, ano yung mga hakbang na nagawa nyo na so far? Kasi po kami sa UP, halimbawa, sisimulan ko po siguro nung Pride March. Kasi nung Pride March, nung June 28, as a symbolic sign of protest at pakikiisa po sa LGBT community, in-announce po namin sa publiko, sa Malcolm Square, yung pag-uumpisa ng petition signing namin for the Right to Care Ordinance. Tapos naman po, nitong nakaraang last Tuesday, tama ba Dani? Last Tuesday, and Wednesday, nagkaroon po kami ng Lagda ng Laban campaign sa University of the Philippines Baguio to affirm yung role ng mga scholar na dapat
two-pronged siya in a way. Hindi lang dapat sila nag-excel sa classroom, dapat pinagsisilbihan din nila yung komunidad nila, parang ganun po. So, all in all, nakalikom po kami ng 447 affirmative signatures for the Right to Care Ordinance. Dun pa lamang po sa Lagda ng Laban campaign. Plus, meron din po kaming existing petition ngayon, online, nakalikom naman ng 150 signs already. Yes po, so parang around 600 to 700 petitions na po yung meron tayo behind the Right to Care Ordinance. Ay, ang galing, no? Oo, parang 600 na siya. Eh di parang, ilan bang target dito dapat? Oo, may target ba kayo? Oo. Meron pong recommended ata na target kasi pag sa mga petitions po, hindi lahat na bibilang. So, naalis po, for example, sa pagkakaalam ko po, yung mga hindi residente ng Baguio, mga ganun po. Since yung ordinansa nga po ay, pero we're in direct consultations with our Consi Van Dikang para malaman po talaga yung target natin sa bilang. Pero as of now po, hindi kami naglalagay ng limit po. So, we welcome as much signatures as we can get publicly. Maganda yun, ano? Pero since nakarami na nga tayo, nasa 600, 700 na, paano yung pagtanggap nila? I mean, were there any hesitations? Actually po parang nakakakuha naman din po tayo sa mga iba pang LGBTQ groups po ng suporta. Like Baghari, I think. Yes po. At iba pa pong mga alay po inside Baguio City. So I think so far so good naman po yung suporta na nakukuha galing po sa publiko. So hindi lang lahat ito LGBTQIA+ community, po. I myself po na hindi rin po isa kang alay. Yes po. Alam mo kung ano ang alay? Oh, like me. Kayo yung mga nilalagay dun sa altar. No! We support LGBTQ plus A community. Oo. Iba yung alay mo. Actually, meron ding iba pang term na alay eh. Ano? Yung dumadalo na lang, tapos hindi mo kilala, tapos uuwi na kayo. Ayun ba? Alay. Alay. Ang aga? Ang aga. Hindi ko kinakaya ito. May mga organizations or school rin ba na nakipag-partner na sa inyo? Para dito? Yun po yung balak naming i-expand sa mga susunod. Since ang nagiging target demographic na nga po namin is buong Baguio City na po. So, may mga plano na po kami na dalhin siya sa iba't ibang mga eskwelahan, sa mga makipag-partner sa City Health Office, mga ganun po. No? Since kapag naipasa po itong ordinansa, malaki rin po yung role na gagampanan nila dito. So, sa mga, for example, mga HIV testing centers po natin, reproductive health centers, balak din po namin maglagay ng mga petition sheets doon. Mga hotspots po ng community na mapagsisilbihan talaga nung ordinansang ito. At saka, share ko lang po yung tanong nyo din po kanina kung paano yung naging reception. I think magandang gauge po is yung na-publicize na post ng Baguio PIO ba yun or something regarding doon sa the file na nga siya for first reading. Yes, noong July 17 at na-approve na siya sa first reading noong July 21. Kasi na-upload po yun sa Facebook under yun nga pong si Van Dikang yung nag-upload. And ang dami pong engagements. Umabot po ng 1,000 plus reactions. At kung titignan nyo po yung comments, yung mga tao, curious po sila. Kung ano yun. Opo. Bukod sa curious, uma-agree din po sila na, parang maganda nga yan. Parang ganun po. So, may ganun po tayong nararamdaman na feeling mula sa ating mga residente rin po. So parang expecting din ng public na it will be approved, ano. Pero ano kayo magiging epekto nito sa mga buhay ng mga taga Baguio kung sakaling naaprubahan nga ito? At naging ordinansa. Oo. Maganda po yung epekto niya unang-una sa LGBT kasi doon po sa sinubmit naming position paper kay Mayor Magalong, inano po namin doon na ang Baguio ay trailblazer pagdating sa mga progressive ordinances. So, nangunguna po talaga yung Baguio dyan. So, kaya malakas din po yung loob namin na i-adopt na siya sa Baguio City ngayon dahil tingin namin malakas po yung chance niya na ma-approve din talaga since kilala naman nga ang Baguio bilang isang progressive trailblazer. Pero in terms of the lives of the constituency, of course, ang unang epekto po nito ay sa ating mga LGBT couples na naninirahan sa Baguio. Kasi sa Quezon City po, ang premise ay you only have
you only need one resident living in Quezon City for you to avail of the right to care ordinance. So ganun din po sana ang mangyari sa Baguio. At saka ang Baguio po kasi melting pot na ng mga lokal, ng mga estudyante, ng mga gusto yung lifestyle dito. So ang ganda po na, 'di ba, given yung paghahalo-halo ng kultura ng mga tao sa Baguio, meron po silang ganitong option sa ating syudad. Yes, para tayong chapsuy. Totoo. Paano ba? Ang Baguio ay isang malaking kawali na naglalaman ng mga ng gulay. Totoo. Na iba't iba. Pero pag pinagsama-sama, masarap. Totoo. Pero meron ka na bang nakita sa ating healthcare dito sa syudad ng Baguio na parang gusto mong tugunan, gusto ng grupo niyong tugunan para regarding nga dito sa right care ordinance? May problema sa healthcare system dito sa Baguio na kayang masolusyonan nitong ordinansang ito. Bukod dun sa civil rights. Ito po kasing right to care ordinance, more on po siya granting persons more liberty in terms of, or more control din in terms of their lives. So, kung dito po sa Baguio, may mga lumalapit na po na couples na LGBT couples na sinasabing magbibigay kami ng testimony na kami ilang years, X years na kaming magkasama, pero wala kami nung ganitong right. So may mga ganun na po tayong kwento. Pero kung pupunta po tayo kung saan talaga naipatupad na yung right to care sa San Juan, sa Quezon City, doon po talaga mas open na yung conversations nung mga couple na, I remember this story ng isang couple na before maging ordinansa yung right to care sa Quezon City, na namatay na yung partner niya. Parang gano'n. Nakakalungkot. Sayang. So parang nahuli. Parang nahuli po bago ma-file yung right to care, maging ordinance yung right to care ordinance. So yun po yung iniiwasan nating mga kwento sa ating syudad. Yeah, speaking of kwentong ganyan, I think yung hindi pelikula yung napanood ko Story talaga. Documentary? Oo. Parang naging documentary siya. Matagal na silang magkasama. Tapos, na-hospital nga. Tapos yun nga, nategi din yung partner niya. Yung family nung partner ni hindi pinapunta yung partner niya dun sa lamay. Lahat ng gamit nila na dalawa, kinuha doon sa apartment nila. Tapos sinabi nila na, magkahati naman kami dyan Ang ginawa ng parents nung partner, wala kang karapatan, anak namin siya. Oo nga. Oo. Hindi siya pinapunta sa hospital. Hindi Sa siya pinapunta lamay. dun sa lamay. Hanggang pati sa grave, hindi siya pwedeng tumapak. Ay, lala. Oo, kaya ang lungkot ng mga ganong klase ng kwento na yun nga talaga yung iniiwasan nating mangyari para hindi lamang sa relasyon ng LGBT, kasi nga sabi nyo kanina, mag-e-expand siya outside of the community, which is a good thing. Since maganda naman ito, at nabanggit natin kanina na maganda yung response ng mga tao, imposibleng walang challenges along the way, no? Meron bang resistance din? May time ba na naka-encounter tayo ng resistance from the public? Question? Since hindi pa po namin siya talaga nilalarga ng, kumbaga yung grassroots level, parang hindi pa po kami nakaka-encounter ng parang varying opinions or yung disagreement ba doon sa... Pero, makikita po natin, katulad po nung sinabi ko kanina dun sa comment section, kasi I think yun po yung unang pagkakataon na na-publicize siya ng ganung kalaki yung engagement. Okay. So, of course, nandyan pa rin po yung mga traditional thinkers natin na ang mga ganitong karapatan ay violative of religion, halimbawa. So, yung mga conservative views natin, yun po yung nakikita namin na talagang magiging hurdle nung ordinance na to, if ever. So, pinaghahandaan din po namin yon. Kaya, pinapaalala din po namin siguro sa mga residente, sa publiko, na itong right to care ordinance ay posibleng makatulong din even to non-LGBT couples. So kung yun po yung concern nila na malinaw po yung naging paglilinaw din ng mga kung nasaan yung ordinansa na to, na this will not, or this conversation is a separate conversation sa same-sex union or same-sex marriage. So this is not in any way parang a Trojan horse na magbubukas ng conversation na to, no? So it's simply granting people
the same rights, the same access, the same inclusivity to healthcare as everybody else, granting LGBT couple that same right. No? So, yun lang man po yung paglilinaw namin doon in case na ma-encounter po namin yung mga ganung hurdles along the way. At least, no, masabi, hindi lang po para sa amin to. Para sa inyo din. Please naman. Oo. Isipin natin. May ginagawa kami, karapatan. Pero hindi kami shellfish. Ano kayo? We are seashore. Seashore, selfish by the seashore. Hindi. Pero ano naman yung message ninyo Next step. Next step natin when it comes dito sa Right to Care Ordinance? Ano yung susunod na akma, steps ng akma or ng akbayan na? Ayun naman po, yung message po sa public is that sana po mas magpakita po ng suporta, hindi lang po sana yung mga LGBTQ couples natin dahil ang ordinansa naman na po ito, pag napasa po ito, once na maipasa po ito po ay para sa lahat dahil po we are really aiming for a more inclusive and progressive city for everyone. Mensahe at saka yung next step natin. So yung mga magiging susunod na hakbang po natin dito, of course, ay inform natin yung publiko about this. So we want an informed community that will engage in this possible ordinance sa ating syudad. So magkakaroon po tayo ng mga info drives along our petition signing, no, to gain public traction. Kasi maganda po na pinag-uusapan siya para if merong mga inhibitions or may mga agam-agam tanong yung ating mga residente po sa Baguio ay mabigyang sagot nung mga talagang nakakaalam nung planong gawing ordinansang ito. So we plan to engage the public more. We plan to conduct public consultations soon para makita hindi lamang po yung katulad nung nasabi po kanina, religious hurdles, no? Pati na rin yung legal hurdles or kung ano-ano bang mga komite ang hahawak nito sa Baguio, sa City Council, sa Baguio City, no? At kung paano po talaga yung magiging implementation nito para naman maging maayos ito sa lahat. Actually, this kind of topic talaga, kulang yung oras natin dito sa Morning Balitaktakan. At least, naibigay natin a hint of what Right to Care Ordinance is. Sa mga nais pang magtanong o ano pa para masagot po natin yung hindi natin natanong ngayon, saan ba sila pwedeng magtanong? So you have our Facebook page sa Akma UP. So Akma UP lang po, AKMAUP. Pwede po kayo mag-send ng message doon or pwede rin po kayo mag-send ng message sa Akbayan Youth Baguio para magtanong. At bukas naman po ang aming mga linya, no? So ini-encourage po namin ang publiko na magtanong, lalo na kapag ito ay lalong umusad na sa City Council. Para naman, ayun po yung sample ng ating Right to Care Ordinance card. Ayan, ay, ganda! Opo, no, sa Rainbow! So, Unicorn! So kung may mga tanong po tayo, bukas po yung mga linyang ito para sagutin yung mga tanong po natin. Sino gusto ko lang ganyan. Oo, sana, kapag may ganyan, lagyan nyo naman ng horn. Oo, para unicorn. Oo, pero ang ganda, no? Ay, nako. Ganda, dapat like talaga ma-final reading na din. Okay. Yes, this is so nice. Thank you very much for coming, Rafael and Ma Daniela. Ganun na daw siya basahin ngayon. Madat Daniela. Hindi na Maria? Kasi hindi Maria talaga yan. Dapat kung Maria, walang dat. Dapat kumpleto. So, papalitan mo na yung name mo. Madaniela. Oo, Madaniela. Yun na yung pangalan niya ngayon. May gusto ba kayong batiin? Go! Shoutout sa Akma UP. Saka po sa Akbayan Youth. Sa Akbayan Youth. Sa Akma UP magko-conduct po kami ng mass orientation. Although sa UP Baguio lang yon sa August 29 para dumami naman po yung mga miyembro natin. Ayan. At sa lahat po ng tumulong sa Right to Care Ordinance, napakarami pong tao, isang komunidad at mga miyembro rin ng Akbayan Youth Baguio at Akma UP. Maraming salamat po sa efforts natin. And of course, kay Consi Van Dicang for sponsoring the ordinance sa ating syudad. Baka may gusto kang batiin, mother mo, kapatid. Go, Man Daniela. Labahosa! Go! Hello to my family and friends. Hello to Yan lang yun talaga.
Mahiyain. Wala. Thank you so much po kasi this is really a collaborative effort po ng lahat. So we're really hoping po na maipasa to as soon as possible para din naman po kasi sa ikakaganda ng ating syudad. Dahil para dito na ako magsisettle. In the near future. Yes! You settle here and then we will leave Baguio. Eme lang. Oo, yes, we love Baguio City. Oh, speaking of living here, meron palang endemic na bird sa atin. Oo, madami actually. Kikilalanin din natin ang isa ngayon. Dito sa ating Super Saya. Wait a minute. Meron palang ibon na walang balahibo o buhok? Gusto mo bang malaman kung ano yan? Tara, samahan mo ko. Makukulay na balahibo, magagandang puni, kakaibang lipad. Ganyan natin kadalas ilarawan ang mga ibon, di ba? Elegant, graceful, Instagram-worthy. Pero teka lang, what if may ibon na kalbo ang ulo? Opo, hindi po ito joke. May ibon po tayong literal na walang buhok. Ay, balahibo pala. At hindi lang basta kalbo. Confidently beautiful with a cause pa siya. Ipapakilala ko sa inyo ang Sarcops calvus. Mas kilala natin siya bilang kuleto o kuleto. Dito mo lang ito makikita, exclusive sa Pinas. Certified Pinoy endemic bird. Ibig sabihin, kung may made in the Philippines stamp ang ibon, kasama siya. At dahil sikat siya sa iba't ibang lugar, marami ring tawag sa kanya. Kuling sa ibang rehiyon at saling naman sa Central Visayas. Wow! Artista vibes! Maraming screen name. Pero saan nga ba siya namamalagi? Usually, mahahanap mo si kuleto sa mga isla ng Luzon, Mindoro at Negros. Hindi siya mahilig sa urban stress. Mas trip niya ang nature life. Mahilig siyang tumambay sa mga edge ng kagubatan, mga second growth forest, at syempre sa mga coconut groves. At ito na, ang kanyang most iconic feature, ang kalbong ulo. Pinkish, walang balahibo, parang bagong gupit. Pero guess what? That's part of the charm. Pero kung ulo niya ay pang barbershop, ang katawan niya naman, runway ready. Makintab na itim o dark purple na balahibo, parang naka-leather jacket. O, di ba? Pang rock concert, fierce and fab. Ang kuleto ay may habang 22 to 23 centimeters lamang. Maliit pero malakas ang dating. Tingnan nyo yung mapulang mata, alerto, parang laging ready makakita ng predator o chismis. At yung tuka, maikli at baluktot. Perfect sa omnivorous diet niya, meaning lahat ng pagkain, G sa kanya. Ang kuleto ay certified foodie. Fruits, G. Insects, G. Flower nectar, G din. Parang tropa mong laging gutom pero healthful din. Kasi habang nagmemeryenda siya, nagtatanim din siya ng kinabukasan. Literally, dahil siya isang seed disperser, nilulunok niya ang prutas tapos boom, iluluwa ang buto in a new spot. Nature's delivery system, ganun. Kung akala mo tahimik lang siya, dyan ka nagkakamali bes. Ang kuleto ay may matinis, minsan medyo weird na boses. Kaya rin niyang gumaya ng tunog ng ibang ibon. Certified voice actor siya. May mellow whistles din siya pang, uy, kanina pa ako dito. Or pangharana sa crush na mate. Let's talk about love life at pagiging parent ng kuleto. Ang mag-asawang kuleto ay sweet. Nest builders sila. Gumagamit sila ng maliliit na sanga at dahon para mabuo ang kanilang home sweet home. Si Nanay Kuleto ay nangingitlog ng 3 hanggang 4 na itlog. Tapos ini-incubate niya ito for about 2 weeks. Pagkapisa, baby bird meal time. Mom and dad takes turns sa pagpapakain. Teamwork makes the dream work, ika nga. Habang lumalaki ang mga anak, tinuturuan sila kung paano lumipad at maging independent. Ganun din dapat tayo sa life, di ba? Sociable din si Kuleto. Makikita mo siya minsan in small flocks, minsan parang class picture sila sa isang puno. At sa gabi, communal roosting ang peg. Sama-sama silang natutulog. Group hug muna bago matulog for social bonding and safety. Oh, ang wholesome. Pero habang cute at chill sila,
may banta sa kanilang buhay. Bagamat hindi naman endangered si Kuleto, nasisira ang kanilang tirahan. Kaya kung patuloy ang deforestation, baka tuluyan silang mawala. Kaya tandaan, kapag pinoprotektahan natin ang mga tulad ng Kuleto, pinoprotektahan natin ang kalikasan. At ang kalikasan ay future nating lahat. Kalbong ulo, makintab na balahibo, forest gardener at certified eco-hero, yan ang Sarcops calvus, ang Kuleto. Hindi lang basta ibon, kundi isang natural treasure ng Pilipinas. Kaya siya calvus kasi siya ay calvo. So kapag marami sila, maraming calvus. Ayan, si Kuleto o Saling. Oo. Diba? Na ibong walang balahibo sa ulo, kaya siya calvu. Kaya parang yung pahati niya, parang siyang brain na lang na bear. Right? Diba? Oo, parang siyang zombie. Wah, zombie! Ayan, marami pa tayong mga makikilalang mga hayop dito sa ating super saya. Super saya nga naman talaga na makilala at malaman natin kung ano nga ba ang mga hayop na tumutulong din sa ating kalikasan. Siguro kumakain din yan ng mga kape. Oo. At kaya dumadami din ang kape sa kalikasan dahil kay Kuleto. Malay natin. Malay mo, yung makakausap natin ngayon, isa din siyang seed dispenser. Kanina nga, nakilala natin siya sa Gen Z's. Nagkaroon lang tayo ng very little problem, kaya hindi natin siya nakausap ngayon. Ato, tawagin na natin. Hello, Yvonne Castellanos! Hello, good morning po, Miss Bea, Miss Angel. Ay, napaka-pretty naman ng batang ito. Ikaw ba ay nakapagkape na? Nakapagkape ka na ba? Yes po, pinaghandaan ko po today. Oo. At bakit, bilang isang Gen Z, nahilig ka din sa kape? Kasi usually, mga New Thunders ang nainom niyan. Oo. Kasi po yung coffee for me is sobrang nakakagising talaga, nakaka-energize. And morning person din po kasi talaga ako. So, bago po pala ako maging morning person, sobrang gulo din ng body clock ko noon. And then, nung medyo naayos-ayos ko na po, na-discover ko na medyo yung coffee is nakaka-help siya para, alam niyo yun, magising buong day, tapos pagod ka, and then sa gabi, mabilis kang makakatulog. Ganyan. Kaya naman pala. Sa tingin mo ba, nakatulong din ang kape na ma-exfoliate yung face mo? Kasi ang kinis. Oo nga, kintab. Oo. Thank you po. Lang po yan, tamang ligo lang, ganun. Na may kape? May kape? May kasama bang kape yan para gagawin din namin? Oo, kasi di ba may health benefits ang coffee din talaga. Oo. Pero sa tingin mo ba, tama lang na i-introduce din ang kape sa mga batang katulad ninyo? Kasi parang, sabi mo nga, nakakapalpitate. Oo. Feeling ko po, kapag may proper moderation naman po yung pag-intake, kagaya po ng nakausap nating nutritionist, I guess, balancing lang po talaga. Tapos, malalaman mo din naman po yung perfect coffee for you. Kasi in my case, since kapag medyo health conscious ka, syempre yung mga gusto mo yung parang pure lang, yung mas authentic, yung taste, yung wala ng halo-halo, ganyan. So, feeling ko po, basta may moderation lang, tapos binabalance sa healthy diet, okay naman po siya. And it somehow helps din po kasi sa amin. Kasi kaming mga Gen Zs ngayon, medyo parang nagiging busy na kami, ganyan. Parang nagiging adaptive na kami sa busy world, lalo na lahat gumagalaw na sa technology ngayon. So parang need mo talaga ng pampagising na makaka-help sa'yo throughout the day. Ganyan. Sa bagay. Nakatikim ka na, ano na yung pinakamahal na natikman mong kape? Oo, wag brand. Huwag ka magpa-brand ha. Oo, branding. Subukan mo. Ano ba? Alam, brand kasi siya. Yung kilala ba? Yung mahal? Yung mga nasa 300 Hindi plus? kasi ako yung, alam mo yung kape na galing sa kinemberlot ng isang hayop? Ano kasi tawag mo doon? Elephante? Hindi, yung isa. Yung parang inilalabas siya ng hayop. Yung dinadigest nila. Oo, tapos doon siya na bubrew yata sa loob ng hayop na yon. Ano na yon? Oo. Ano na yun? Pero isa sa mga expensive. Oo. Elepante, masarap din yon. Yung paa nila. Chak! Hindi, pero how do you balance coffee ba, Miss Yvonne?
Ano po, in the morning, tinitake ko lang coffee lang po talaga. Hindi na po ako nagbe-breakfast. And then, morning lang po talaga. Hindi na ako magtitake throughout the day. Morning lang talaga yung coffee. Kasi, depende po kasi nung nandyan ako sobrang coffee kasi sobrang lamig dyan. Pero nung dito na po sa Isabela, napakainit talaga. Kaya, nag-back to old routine na ulit ako na sa umaga lang po magkakape, ganyan. Para hindi siya disrupt sa sleeping cycle natin. Pwede naman siguro, since nandito ka nun sa Baguio, malamig, yung mainit na kape. Pag nandyan ka naman, yung malamig na kape. Oo. Bakit yung mga matatanda? I-ref mo muna, tapos inumin mo yung ref after. Diba? Ano nga mensahe mo sa mga kapwa mong Gen Z na nahihilig ngayon sa kape? Kasi ang dami na pong nag-o-open ng mga cafe ngayon, diba? And syempre, as Gen Zs, hindi naman porket na afford mo yung magkape-kape, ganyan, and allowed ka na magkape lang whenever you want. Kasi, ang cafe kasi ngayon, sobrang gaganda na din ng mga ambience eh. Yes. And ikaw na lang din yung mag-control sa self mo na, kapag hindi naman dapat araw-arawin, like you can siguro punta, ganyan, sa cafe ng mga twice, ganyan, or at least once na lang sana, since ang habol lang naman ng usually minsan yung ibang habol lang is yung aesthetic ng cafe. Pero syempre dahil andun ka, you need to order. So syempre, need mo ding i-balance na lang din yung kapag pupunta ka sa mga cafe, may mga labas kang ganyan. Hindi pwedeng everyday or masyadong tawag dito, napapadalas yung pagkakape mo. Kasi yung mga coffee kasi sa cafe, usually, ang dami niyang mga additionals. May mga cream pa, may mga sugar pumps, may mga additionals pa na mga flavor, ganyan. Ang dami na nangyayari sa coffee ngayon na sobrang nag-i-evolve na din siya. And evolving means parang nag-aano din yung health benefits ng coffee natin. So, syempre, sa mga Gen Zs dyan, kailangan i-balance din natin yung intake natin. We need to be health conscious as well kahit pa afford natin yung magkape ng ganyan-ganyan. So, yun. We need to be aware lang din sa health natin. Lalo na ang daming nangyayari na sa coffee natin ngayon. Na-adapt na din siya yung mga flavor, ganyan, ang dami ng additionals. Tama. Ayun, maraming salamat, Yvonne. Gusto ko yung isang term niya. Life is evolving. Evolving. Nag-evolve. Evolving kasi talaga ngayon. Kaya kailangan lang natin maging health conscious when it comes to drinking. Hindi lang siguro mga kape or any other drinks pa siguro yan. Siguraduhin natin na kilalanin natin yung katawan natin. Are we ready to have that liquid inside our body? Will it affect us in a negative way or in a positive way? Well, moderation is a key. Yes, sabi nga ni Catriona, everything is okay naman as long as it's in moderation. Tama. Salamat, Yvonne. May nice ka bang batiin? I would like to shout out lang din sa mga friends ko na nandito na din ako ngayon. Labas naman tayo. To my OG, Bayo, LJ, Nat, Princess Sabeliano, yung si Irene, si Yana, ganyan, yung mga co-interns ko before. And then yung family and friends ko as well, si mami ko na nasa London, and mama ko na nasa Pampanga, and of course, sa inyo po, Miss Bea, I miss you so much, Miss Angel, Sir Coco. Thank you po, Sir Coco, for making this interview possible po, kahit nandiyan nagkaka-problem with the connection. Thank you so much. Maraming salamat and congratulations. Enjoy your stay. Enjoy your remaining days sa college. Ayan. Yes. Thank you so much. Pagpalain ka. Siyempre mga ka-MB, ko yan nga ang ating napakasayang episode. Ganyan ang masaya? Bakit? Nagigil talaga Nanggigigil ako. ka? Sabi ko, excited na ako. Okay, malayo pa. Excited na ako mag-Biyernes. Next week. Oo, ako Sahod na naman. Excited na ako mag-next week. Ay, hindi pala, hindi ako excited. Hay nako. Anyway, maraming salamat Pong Tao Dashcom Supplier, located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Thank you din kay Homebound Furniture Plaza, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Chips accredited with free ocular inspection and free assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more
beautiful. They are located at Pure Gold Building here at Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Of course, hindi rin nakakalimutan pa salamatan ng Surf to Sawa with the most affordable prepared fiber to home powered by Converge. Yes naman mga ka-MB, yan muli ang ating napakasaya, napaka-informative at napaka-gulo. Totoo, ikaw lang yung magulo. Exciting na umaga sa Morning Balitaktakan. Muli na kasama niyo naman ang nag-iisang bubilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niya rin ngayong Monday morning ang nag-iisang chubby cutie ng Miss RNG, ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkita-kita ulit tayo bukas at huwag kakalimutan yan ha, hanggang Biyernes napapanood. Balikan din ang mga iba pa natin mga episodes sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan. At syempre, i-like nila rin at i-follow ang iba pa natin mga social media accounts, Regional News Group RNG Luzon on Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, and TikTok. Sabi ko yung TikTok. Oo, na TikTok na. Yung mga nasa social media po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon dahil nasa kami nasa Channel 10. Kapag kayo naka-Mountain View Satellite, kapag hindi nyo po nakikita ang magandang mukhang ito, naku po, riskan nyo lang pang mga digiboxes at hanapin ang Regional News Group Luzon Channel. Shoutout naman kay Crest Arian, kay Yana Angeli, kay Brenda. Ay, Mami Brenda! Hello, Mama! Yes. Kay Sir Alan Leviste, kay LM Nari, si Jimwell Galia, si Zyril Manuel, si Heather Crisostomo. Baka may nice ka din shoutout. Shoutout ko rin pa yung mga friends ko dyan. Sila LJ, sila Pops, si Billy, si Thea, si Lara, and si Cha. Hello po. Hello. Sinong Cha? Charlene. Happy birthday din kay Kyle John Kiatong Tultog. Happy birthday sa'yo kapatid. Pagpalain ka ng bonggang-bongga. Happy birthday din kay Christine Antoinette Ferrer Carion Rivera, kay Melissa Yadaw dyan sa may Sinait, Ilocos Sur. Happy birthday. Kay Madam Laura Glady Andaya, happy birthday po. Ganon din kay Zaldi Pine Fernandez ng Bulinaw, kung hindi ako nagkakamali. Happy birthday din kay Gilon Christine, kay pati si Hershey Mayanggaw, my classmate back in high school. Happy birthday sa'yo. At syempre, belated happy birthday naman kay Lou Fabia. Ayan, kay Vanessa Kamasura. Belated happy birthday. Happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday ngayong araw. Maligayang araw po sa inyo lahat. At muli mga ka-MB, ito ang Morning